Nakikita ko po ako. Nagsimula po ako mag-drawing. Sabi ng nanay ko, ako grade 1. Na-drawing ko yung mukha ng isa sa posporo. Yung ako yung grade 1 pa lamang. Siyang reflector. Nung grade 5 na ako, nagkaroon ng practical arts. Ang grade ko 76. Sumugod si nanay sa school. Galit ka galit. Sabi niya, bakit ganito mababa ang grade ng anak ko? Ay magaling naman mag-drawing. Ay hindi naman nakasalit yung anak ko ng mga artwork. Ako sila po ng nanay ko. Bakit naman hindi ka nakasalit? Kaya gawa po namin ni sinulit na may kulay. Tapos nakain lang. Yung isa naman, may kulay dyan, nakita. Hindi ko naman na-expect na gano'n ng art. Kaya lang may drawing na kami. Okay, nung grade 5 po ako, grade 5 din ako noon, nung nanalo ako nationwide sa scribble contest. Ang scribble, nagkikita ka ng isang linya, pare-pareho kayo sa buong Pilipinas na bahala kami elaborate yung point na yun. Bulak lang, isda kung ano nasa isip mo. Nanalo ako nationwide, hindi ko akalain. Hindi alam ni Vincent ko na ako nanalo. Paliwanag ko yung tuldok kuwit. Yung tuldok kuwit, ibig sabihin, pagkatapos, may kasunod lagi. Kaya tuldok kuwit. Sa dami ng series kong nagawa, na buhat pa sa Manila nagsimula, hanggang sa na-employed ako sa tourism office sa Marinduque, naipon yung studies ko na inabot ng 100. Ngayong time na ako yung nagkaroon ng panahon para mag-paint, kuha lang ako sa mga studies. Pagkatapos nung isang final artwork sa canvas, tuldok yun. Quit, meaning, makuha na naman ako sa 100 studies ko. Bawas ng isa, trabaho na naman. Series, tuloy-tuloy yung trabaho. Hindi na ako nag-iisip kung anong alagay sa blank na canvas. Kaya, tuldok, quit. Plus, yung texture ng artwork ko ay composition niya ay tuldok at quit. Dahil textured cubism ang tawag ng iba, kaya may tuldok, may mga dots, pointillism, may mga kuwit din design para ma-achieve ko yung parang tribal effect. Dahil ang cubism, medyo may corners, makanto, ma-geometric ang dating na hindi matigas sa wall. Pag nag-introduce ako ng mga aboriginal tribal texture, nagiging organic yung artwork, nagiging malambot. Yun. Sa representational art, ayun ang classification ng artwork ko. Bali siya classified as representational dahil hindi siya figurative. Hindi siya realism. Una, matipid dahil walang model. Abala sa realism yung may model. Plus, hindi ko masyadong na-appreciate ang realism sa series ng studies ko. Hindi mag-apply. Ang realism ay bagay sa mga old houses, mga heritage house, mga old mosque, kubo, na-present ko ng realistic para makita mo ang details. Doon sa akin, mga composition yon na hindi naman subjective, hindi figurative ang kailangan ang presentation. Ginagawa kong medyo abstract. Actually, hindi siya totally abstract dahil representational ang tamang tawag sa kanya.